Okay, mapagpalang araw po, no? In Christ alone. Tayo ngayon ay magbabasa ng Biblia, magbabahagi tungkol sa turo't aral ng Diyos na nakalagay sa Biblia. Tayo ngayon ay nasa New Testament na, bagong tipan. Wala na po sa lumang tipan. Po. Kaya, hindi naman natin sinasabing walang kwenta yung lumang tipan. Wala akong sinasabing ganyan. Sinasabi ko lang po, ay nasa bagong tipan na tayo. Na kung saan, ang isang tao, magkakaroon lang siya ng pananampalataya. Ayon kay Apostol Pablo, lahat ng tao po sa nabubuhay sa mundong ito, may kanya-kanya silang paniwala, pananampalataya. Di po natin may tatago yan. Sino bang taong walang pananampalataya? Lahat meron. Kaya nga yung iba, nakikibakbakan pa sila sa debate para depensa ng kanilang pananampalataya. Pero ang nakapagtataka, sa dami ng reliyon, may kanya-kanyang paniwala ang tao. May kanya-kanyang paniwala. Ayun, yung bang paniwala mong yan, nakakasigurado ka. Yan ay nasa Biblia. Kaya ang tanong ko kung nakakasigurado ka, kung nasa Biblia yan. Kasi karamihan naman na reliyon, bumabasa ng Biblia. Kanya lang, may mga reliyon naman. Oo. Iba't ibang Biblia pa nga ginagamit nila. Pinakikita nila sa kanilang mga TV program. Meron namang iba, isang Biblia lang ang ginagamit. Ano po? Kaya nga nakapagtataka sa dami ng religion, sigurado ka ba, kaibigan? Sigurado ka ba? Tignan nga natin yung sinasabi rito sa sa libro ng yung tignan lang natin meron akong na kasi rito. Dito sa Gawa 39. Pero pala ay may ingin ng tulong sa Panginoon. So patay kay Panginoon sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Gabayan mo kami sa aming pag-aaral ng Ebanghelyo sapagkat kung di mo kami papatnubayan, baka magkamali po kami. Salamat po, buksan ang puso at isip ng bawat isa. Sa ngalan ni Jesus, Amen.
dito sa, simulan natin sa 38 o 37 na. Gawa 2:37. Panahon ng Pentecostes po ito, ano? Ang nagsasalita rito si Pedro. Sa 36 natin simulan. Kaya dapat malaman ng buong Israel nitong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. 37, nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, anong gagawin namin?" 38, sumagot si Simon Pedro, "Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo." Ang kausap ni Pedro, mga Israelita. Pasinin nyo sa 36, sabi ni Pedro, kaya dapat malaman ng buong Israel itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus. Yan. Sino nagpapako sa krus kay Jesus? Mga Israel. Mga Hudyo. Si Jesus, lahi ng Hudyo. Si Pedro, lahi din ng Hudyo. Kaya nangangaral siya sa mga Hudyo. At ang kausap niya ay mga taga-Israel. Taga-Israel. Kaya na sinabi niya sa kanila ni Pedro na anong sinabi niya? Ipinako ninyo sa krus si Jesus. So ang resulta, nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Itong palang ipinako sa krus ng mga Hudyo o mga Israelita, siya ang Kristo, ang tagapagligtas. Kaya nang marinig nila na itong si Jesus ay siya palang tagapagligtas nila, doon po nabagabag ang kanilang kalooban. Hindi nila alam na yung ipinako nila sa krus ay walang iba ang tagapagligtas nila. Ano po? Tagapagligtas nila. Tingnan nga natin yung sulat ni Apostol Pablo, dito sa kanyang epistola. Ito po babasahin ko. Sa libro ng Roma, chapter 11, ganito naman ang mababasa. Sa 20, sige, simulan natin dito sa tignan natin sa
11 ng Roma 25. Sabi ni Pablo, mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala, hindi pangabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuuang bilang ng mga hentil. 26. Sa gayon, maliligtas ang buong Israel ayon sa nasusulat. Magbubuhat sa Sion ang tagapagligtas, papawin niya ang kasama ng lahi ni Jacob. Yan pong Israel, lahi ni Jacob. 27. At ito magiging tipan ko sa kanila. Pag inalis ko na ang kanilang mga kasalanan. 28. Sa ikalalaganap ng mabuting balita, sila'y naging kahaway ng Diyos, yung mga Israel, upang magkaroon kayong mga hentil ng pagkakataon. Ngunit tayo sa pagirang, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Bakit naging kahaway ang mga Israel? Kasi po, hindi nila matanggap si Jesus. Hindi nila kinikilalang si Jesus ay tagapagligtas ng mga taga-Israel. Kaya sabi ni Pablo sa 11:28, Anong nakalagay? Sa ikalalaganap ng mabuting balita, sila'y naging kahaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hentil ng pagkakataon. Naging kahaway sila kasi nga po, hindi nila tinatanggap si Jesus bilang tagapagligtas o Kristo. Kaya nang mangaral po si Pedro sa panahon ng Pentecostes, anong sabi niya sa mga Israelita? Ito palang ipinako nila sa krus, siya ang Kristo, ang kanilang tagapagligtas. Sabi ni Pablo, kayong mga hentil, ibig sabihin, nakabahagi ang mga hentil o hindi Israelita. Ngayon, tingnan natin yung kay Pedro. Sa chapter, punta tayo sa 39. Sabi naman ni Pedro, sapagkat ang pangako para sa inyo. Sino ang pinangakuan ng tagapagligtas? Ang mga Hudyo, ang mga Israelita. Kaya tama si Pedro, tama si Pablo. Apostol yan Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang Kristo, ang Yesus na tagapagligtas nila, nakabahagi ang mga hentil. Nagkaroon sila ng bahagi sa kaligtasan ng mga hentil. Tingnan natin si Pedro. 39, sa Gawa 2:39, sapagkat ang pangako para sa inyo at sa inyong mga anak, mga Hudyo, at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tawagin ng Panginoon Diyos. Yung malayo, outside Israel, ang pangako talaga po sa kanila, sa mga Hudyo, ang pinangako si Jesus bilang tagapagligtas nila. Dahil tinanggihan nila si Jesus, kundi ano sabi nila, ipako sa krus, ipako sa krus. Kaya sabi ni Pedro, tignan pa natin ang isang talata.
Meron pa rito, ano? Anong sabi ni Pedro? Chapter 3 ng Gawa 14. Anong sabi niya? Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hililing ninyong palayain. Ito po yung tungkol kay Pilato noon. Yung isa pinalaya sa kise. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa bagay na ito. Yan, sinong binuhay na maguli ng Diyos? Walang iba. Sa 16, ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, di na ito. Yung pagpapagaling na ito. Binuhay niyang maguli si Jesus sa mga patay. So, maliwanag po, itong Jesus na pangako sa kanila, tagapagligtas, sila ang nagpapatay, ay yung kay Pedro. Tignan pa nga natin, ano? Dito sa isang talata ng Biblia, ito po. Sa Gawa chapter 5:27, iniharap nila sa Sanhedrin ng mga apostol. Tapos sila Pedro ito, apostol. At siniyasat ng pinakapunong saserdote, 28, maigpit naming ipinagbawa sa inyo ang mangaral sa pangalan ni Jesus na yan. Wika niya. Ngunit tignan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral, at ibig pa ninyo kaming papanagutin sa dugo ng taong iyan, referring to Jesus. Yan. Dumidipesa sila eh. Anong sabi nila kina Pedro? At ibig pa ninyo kaming papanagutin sa dugo ng taong iyan. Tinutukoy po si Jesus. Talagang sila pong responsable sa pagkamatay ni Jesus. Pinapaliwanag ni Pedro. Kaya nang sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, taga-Israel, na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang Kristo. Alam ng mga Hudyo ang salitang Kristo, tagapagligtas. Alam nila yan. Kasi nga, naghihintay silang tagapagligtas. Hindi nila alam na yung dumating na pinanganak ni Maria, siya na yung tagapagligtas. Kaya nang nangyari yung lahat ng ginawa nila kay Jesus, at nang nangaral na sila Pedro sa panahon ng Pentecostes, doon niya po niliwanag. Kaya ang sabi ro sa 2:38, nabagabag ang kanilang kalooban sa 37. Nang malaman nila, itong Jesus na kanilang pinapako sa krus, siya pala ang Kristo, ang tagapagligtas nila. Siya palang matagal na nilang iniintay na magliligtas sa kanila. Kaya sa panahon ni Pablo, yung
yung chapter 11, pinakita ni Pablo yung dalawang karakter ng Hudyo ng mga Hentil. Na yung mga Hudyo, hindi nila tinanggap, sabi ni Pablo, si Jesus. Kaya naging kahaway sila ng Diyos. Sila pinadalan talaga ng tagapagligtas. Hindi tayong mga Pilipino, nadamay na lang po tayo nung tanggihan nila ang Jesus na siyang Kristo. Kaya si Pedro, nang nagsimula na po silang mangaral, tignan natin sa chapter 5 ng Gawa. Anong nakasulat? Tignan nga natin. 42. At araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at do'y nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Kaya pinangangaral po nila Pedro na itong Jesus na ito, siya po ang Kristo, ang tagapagligtas nila. Na tinanggihan naman nila ayon kay Pablo. Praise the Lord. Tayo naman mga Hentil lang nagkaroon ng bahagi sa kaligtasan na ibinibigay ng Diyos sa mga Israelita o mga Hudyo. Praise the Lord. Kaya yun in Christ alone, yan, sinulat ni Pedro yan, Gawa 4:12. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesus. Ngayon, bilang Pilipino po, ako Pilipino, kayo Pilipino. Yung iba sa inyo, kung ano man lahi kayo, basta nasa labas kayo ng Israel, Hentil kayo. Ang Pilipinas ay nasa labas. Kaya sabi niya sa 39 ng Gawa 2:39, sa inyong ang pangako at sa inyong mga anak, tungkol po yung sa Israel. At sa malayo, ilan man ang tawagin ng Panginoon Diyos. Amen. Tignan natin naman yung sinabi ni Pablo sa 2 Ikalawang Tesalonica 2:14. Si Pablo ito ano ito? Mga Hentil na ito. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinangaayag namin sa inyo upang makasama sa kalwalhatian ng ating Panginoong Yesukristo. Yan. Yung sinabi doon sa 2:39, kahit ilan ang tatawagin sa malayo ng Diyos. Ito na, sabi ni Pablo. Tinawag kayo sa pamamagitan ng pangangaral nila Pablo sa mga Hentil. Kaya si Pablo po, ang apostol ng mga Hentil ay sa kasulatan o sa Biblia. Biblikal yan, walang labis, walang kulang, nagbabasa tayo ng Biblia. Paano nanawagan ng Diyos? Sa pamamagitan ng pangangaral ng kanyang apostol sa mga Hentil. Kung sakali man, si Pablo nangangaral, siyempre halo-haloan tao. Merong mga Hudyo, merong Hentil. Para sila Pedro, nangangaral sila sa mga Hudyo, pero may mga Hentil silang nakakadaw palab sa kanilang panahon. Tandaan niyo po yan. Apostol po sila ni Jesus, si Pedro sa mga Hudyo, si Pablo sa mga Hentil. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin. Ng katotohanan pa lang ito, na kami po palang mga Hentil ay kinahabagan mo
nahawa ka po sa amin ng tanggihan ng mga Israelita ang iyong anak na si Jesus as siyang Kristo, siyang pinadala mo pangako sa kanila. Pero dahil nagmatigas po sila, kami naman pong mga hendil ay nakinabang. Salamat po, Panginoon Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung kayo pong nanonood ng video ito, sana meron po kayo natutunan sa Biblia. Hindi po ako nagkukwento. Biblia po ang hawak ko. Ito, kalahati lang New Testament. Like, share na share. Kayong mga nasisira, i-share nyo po sa iba. Biblical naman to eh. Napo, God is good all the time. Po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.